hindi po mapanatag si Marcos sapagkat anytime ay pwedeng sumiklab muli ang Occupy EDSA. Yes. Barikada sa EDSA at mga malalakas na sama-samang pagkilos ng mga mamamayan. That can make Marcos and Romualdez account Yes. doon Dapat sa naman pananagutan nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mahigit 1 trillion pesos Grabe. na sinindikato nila na pondo Sinindikato. mula ng sa pera. flood control projects, mga kababayan. So itong abuso nila Marcos at nila Boying Rimulya, nila Matibag, may hangganan din po Yes, dito. meron talaga. Hindi May man sa tipping ngayon. point na tinatawag po sa history. May katapusan din. Itong yan. tipping point ay hindi mo maitatakda pero may mga pangyayari na mag-trigger nito at saka na lang dadaloy ang daluyong ng pagkilos ng mga taong bayan at magbabago bigla ang sitwasyon ng lipunan. Pati po ang kalagayan ng pamahalaan. Bigla na lang po kikilos ang mga mamamayan at ang namumuong galit at pagtitimpi ay sasambulan at magre-resulta sa mga pagbabago na hindi mo na mapipigilan. Yan po ang lesson learned sa history. May tipping point at may hangganan. May hangganan ang pagtitimpi ng tao, may hangganan din po ang pag-abuso at kahambugan sa poder at kapangyarihan, pati na po ang pandarambong at pangungurakot gamit ang poder at kapangyarihan sa gobyerno. Lahat ng ito may hangganan. So ayan, itong sinasabi nito ni Ka Eric, totoo naman. Dahil talagang ano yan parang aral yan sa history ng kahit na anong bansa. Kahit na gaano ka kapangyarihan, gaano ka galing, natatapos at natatapos talaga yung pwesto, yung panahon mo. Bawat ano kasi may panahon. Kung panahon nyo ngayon, oo panahon nyo ngayon, pero may katapusan yan. Hindi nga nila naisip yan ngayon kasi nga sabi nga ni Senator Amy, walang malay, lasing na lasing sa kapangyarihan at bangag itong pamahalaan na to, itong gobyernong to, di ba? Yun. Kaya wala sa isip nila yan. Parang dahil nandun sila sa part na yun na talagang lutang na lutang, parang lasing na lasing, wala sa utak nila na matatapos din to na dapat hindi kami ganito. Kaya sobra-sobra yung panggigipit nila kasi ang wala sa utak nila na matatapos talagang pakiramdam nila ganun na lang lagi. Sabi nga, hindi lahat ng araw ay Monday, di ba? Hindi lahat ng buwan January, di ba? Lahat may pagbabago at may katapusan, pero sa ngayon hindi nyo yan naiisip kasi nga talagang kayo sobrang sama ng ginagawa nyo. Akalain mong manggigipit pa kayo ng mga tao na gusto lang naman magsalita at magpahayag ng hindi nila nagugustuhan sa ginagawa nyo. Sila pa yung magigipitin nyo na alam nyo naman na napakasama ng ginagawa nyo, diba? Sa bagay, wala naman talagang kahihiyan tong mga taong to Walang delikadesa, napaka-insensitive talaga. Wala silang pakialam kahit sino masagasaan, basta't magtuloy-tuloy at hindi sila mawala sa kapangyarihan. Yun. Pero ang sinasabi nga, may katapusan ang lahat ng yan at hindi naman talaga kayo kampante dahil hindi nyo alam na kung kailan kayo lulusubin dyan ng taong bayan kasi alam nyo na napakasama ng ginagawa nyo. There is one important lesson in history na nakalimutan ni Marcos. Yan po ay may hangganan ang lahat. Yes, hindi sila forever Ang dyan. abuso sa kapangyarihan, ang pagnanakaw Yung at mga pangungurakot, ang pagkabalasubas at tarantado at pagkamasama ng gobyerno at ng mga diktador o mga tiraniko at mga pasistang leader sa kasaysayan ng buong mundo. May katapusan lahat. Meron talaga. Nagtatapos Meron at po yan. meron. They will not remain forever. Yes, walang forever. Yan ang lesson of pati ang history. tao That power and those who corrupts power will not last forever. May hangganan po ito. Kung hindi man ngayon, sa mga panahon na ito, ang pagbabadya ng pagbangon ng saluubin ng maraming sektor ng lipunang Pilipino, ang pagkagalit ng mga mamamayan, at ang nakikita nilang kailangan ng mga pagkilos ay nararamdaman na po sa buong mundo. Wherever Marcos goes, Yes, true. sa kanyang mga bilateral Grabe ang government-to-government meetings or galit state kay visit, sinusundan siya ng Anti-Claire. pangungot ng mga pagtatakwil at mga kilos protesta. True. Mula sa hanay ng mga mamamayang Pilipino na naninirahan o nagtatrabaho sa abroad. At even in the Philippines right now, Yes. hindi po
mapanatag si Marcos sapagkat anytime ay pwedeng sumiklab muli ang Occupy EDSA. Yes, Barikada sa anytime yan, EDSA oo. at mga malalakas na Hindi niya sama-samang alam ang nasa isip pagkilos ng ng mga mga bawat mamamayan. That can make Marcos and Romualdez account doon sa pananagutan nila sa taong bayan. Yes. Lalong-lalo na sa mahigit 1 trillion pesos na sinindikato nila na pondo mula sa flood control projects, mga kababayan. So itong abuso nila Marcos at nila Boying Rimulya, nila Matibag, Grabe, no? may Sobrang hangganan abuso. din po ito. May Talagang tipping point na bakit hindi tinatawag po dapat sa kasuhan? history. Itong tipping point ay hindi mo maitatakda pero may mga pangyayari na mag-trigger nito at saka na lang dadaloy ang daluyong ng pagkilos ng mga taong bayan Yes. at magbabago bigla ang sitwasyon ng lipunan. Pati po ang kalagayan ng pamahalaan. Nobody predicted na mangyayari po ang 1986 na pagpapalayas noon sa tatay Yes, nila true. at sa kanilang pamilya sa diktadura ni Marcos Sr. Nobody predicted also that the very popular president during that time na si Joseph Estrada, Yes, napalayas din. 25 years ago, ay mapapalayas din in another people power. Sapagkat ang tipping point po sa kasaysayan ng mga bansa, Yung AFP kasi, hindi At lipunan. bumabaliktad, di kaya ganyan. these are voluntary Tapos na sana yan occurrence kung of hindi things lang and talaga ganyan ang matters AFP eh. pertaining sa social, economic, and political condition na kapag nagsabay-sabay ito, bigla na lang po kikilos ang mga mamamayan at ang namumuong galit at pagtitimpi ay sasambulan. At magre-resulta Yes, kunting chemical sa mga na lang pagbabago na hindi mo na mapipigilan. Yan po ang lesson learned sa history. May tipping point at may hangganan. May hangganan ang pagtitimpi ng tao, Yes. may hangganan din po ang pag-abuso at kahambugan sa poder at kapangyarihan, pati na po ang pandarambong at pangungurakot gamit ang poder at kapangyarihan sa gobyerno. Lahat ng ito may hangganan. Yes. And Meron no talaga, amount lahat of ng tao being may katapusan insensitive on the part of Marcos Jr. and Martin Romualdez, hindi po nila mapipigilan ang pagiging insensitive nila Napaka-insensitive ang patuloy na ng tao. pagdaloy ng daluyong ng lakas ng mamamayan na nananawagan na sila ay papanagutin, paparusahan at palalayasin sa poder at kapangyarihan. Doon patungo ang kasaysayan. Naniniwala po tayo dyan Yes. with all the indicators and situation right now. So ayan na nga, 'di ba? Totoo naman na may hangganan naman talaga lahat. Lahat ng tao ay may katapusan, 'di ba? So, yan yung nakakalimutan nilang ilagay sa utak nila ngayon. Kasi nga, sabi nga ni Senator Amy, ang gobyernong ito ay walang malay, lasing na lasing sa kapangyarihan at bangag, 'di ba? Yun eh. Kasi nga, bangag eh, hindi nila naisip yung mga yan kasi nga lumulutang sila sa kapangyarihan, sa pera, parang pakiramdam nila tuloy-tuloy yung buhay nila, walang katapusan. Nandyan sila ngayon sa ganyang pag-iisip, kaya ganyan-ganyan na lang sila manggipit at kumawawa ng mga tao. Akalain mo yung mga kaso nila, pilit na pilit. Akalain mo, kung iisipin mo, kung talagang may konsensya kang tao, hindi mo magagawa yan. Wala namang, alam nyo na wala namang kasalanan yan, na hindi lang naman kayo sinusuportahan, na nagsasalita lang naman kasi alam nyo rin naman yung ginagawa nyo sa sarili nyo at yung mga pinagnanakaw nyo, yung mga ginagawa nyong hindi maganda, may karapatan pa kayong gawa ng masama yung mga taong gusto lang ng maayos na gobyerno, 'di ba? Tapos yan nga ngayon, 'di ba? Nagsalita ang dami pang pinagsasabi ni Marcos Jr. Talagang sobrang wala talaga siyang kahihiyan at delikadesa sa buhay. Kasi sinasabi pa niya na siya nga daw, yun kasi yung script talaga nila na yun yung kahit yung mga mainstream media, yun yung sinasabi, kahit nga sila Karen Davila, di ba? Na sinuplak ni Attorney Rowena na sinasabing, di ba siya daw, parang siya pa yung hero kasi siya daw yung parang siya daw yung nag-expose. Ikaw nga yung nag-expose, pero dahil dun sa po-expose mo, hindi mo naisip na mabubuking ka. Akala mo kasi bobo yung mga tao. Na lahat ng investigation, lahat ng mga nagsasalita ay papunta sa'yo. Yun ang hindi mo inakala na ngayon, pinapalabas mo pa na ikaw expose. Ikaw nga, pero ikaw din naman ang mastermind nung in-expose mo. Yun. Grabe ha.
Tapos ang sinasabi mo, walang mga ganyang nangyari, walang nakulong, walang na-freeze yung mga asset. Wala talaga doon sa mga nakaraang presidente kasi sa'yo lang naman ganyan sa panahon mo lang. At saka pati yung mga ginigipit nyo, kaya may ganyan, ay yung mga kalaban nyo lang naman. Kaya kung magsasalita ka, sa bagay, wala eh, ang hina din kasi, bagag din siguro yung nag-ano dito eh. Yung nag-guide dito kay Marcos Jr. eh, talagang, alam mo yung sa tuwing magsasalita ka, lalo ka lang napapahamak eh. Kaya, yan nga, sinasabi ni Ka Eric, hindi nyo kasi, hindi nyo naiisip yung mga ganitong bagay na sa history, ganun yung mga nangyayari, kahit gaano kasama yung leader o kahit na gaano kagaling, may katapusan yan, lalo na yung masasamang katulad nyo, di ba? Yun yun. Tapos, hindi man ngayon, meron yan. Yung sinasabi ko nga na, ang daming nag-post after nung rally ng iglesia na sinasabi nila na huwag kayong pakakambate. Baka sunod na paglabas namin, sa harap na kami ng Malacanang at gulatin na naman namin kayo. Kasi yung unang rally, di ba, walang permit, gulatan yon. O, paano kung sa iglesia kasi peace talaga sila eh. Kaya nga sinasabi ni Captain Dado, hindi na kaya sa peace rally tong mga taong to. Talagang kailangan tapusin na to kahit paano eh. Huling laban na. Yun yung sinasabi ng grupo nila Captain Dado eh. Malay nyo, biglang may tumayong ganyan. Ay mga retired yun. Sabi nga nila dati eh. Kapag ginawa nyo ng special operation si Senator Bato, ay kaya rin namin yan kasi retired kami sa ganyan, may ganun nagbabanta nung time na hinuhuli binipilit huliin si Senator Bato eh. Nung pumunta sa Senate si Senator Bato. Kaya hindi natin alam mangyayari yan kasi nga hinug na yung galit din ng mga tao, galit na talaga yung mga tao. Nag-iintay lang, dapat nga kasi may coordination, dapat mag-usap-usap ng mga leader na para isa lang ang galaw. Kung yung mga peace, hindi na uobra eh. Dapat talaga, ibang paraan na. Hindi na uobra yung mga peace rally na yan. Pero yun nga, matatapos naman talaga yan eh. Kaya nga lang, kung hindi bibilisan, kawawa naman. Sayang pa yung 2 taon, magnanakaw at magnanakaw pa rin sila, di ba? Kawawa naman. Tsaka lubog na talaga ang Pilipinas. Parang, nakakaangat na lang yata tayo sa Myanmar ngayon eh. Parang ganun. Grabe. At saka lahat ng kahihiyan sa panahon ni Marcos ngayon. Tad ng number 1 sa kahihiyan ang Pilipinas.